Itong January 2024 ay pinasisimulan po natin yung ating bagong theme. Tatapos tayo sa Diyos ng Himala and for, 3 months ata. Check nyo. Ating pinag-usapan yon. Ngayon ay dito na tayo sa goodness of God. And I was thinking a few months ago, Lord, anong theme namin na gusto mo? Itong darating na taon ng 2024. Kasi nandun yung excitement eh. Nandun yung lalong nagpaparamdam ang Panginoon in good or bad. Nagpaparamdam ang Panginoon na siya pa rin ang dakila, siya pa rin ang may-ari, siya pa rin ang pinaka-Diyos at Panginoon. At anuman ang plano ng kalaban para tayo ay bigyan ng problema at mapanghinaan at sumuko sa buhay at anong paman, still, ang goodness of God, ang kabutihan ng Panginoon ay pinagtitibay tayo. Amen ba? So, with that, mga kapatid, ating pasisimulan yung series na ito. At sa series natin na to, I'd like us na makita na ano ba talaga ang ibig sabihin ng mabuti ang Diyos. Ang concept kasi na iba, ang pagiging mabuti ng Diyos ay talagang walang mangyayaring problema. Okay, yun ba talaga yon? At iba pa. Pero sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, gusto kong i-acknowledge once again about isa na rito. Pwede ba pakingitian ang katabi mo? At sabi mo sa kanya, mabuti ang Diyos sa iyo. Ayun, naman. At sa mga nasa online, I'd like to say sa ating lahat, mabuti ang Diyos. Now, I've come across sa isang parang reel real talaga sa Facebook, si pambansang Good Samarites. Sabi niya doon, pag tayo daw ay namatay, 2 lang ang petsa na nakalagay sa lapida. Yung kapanganakan natin at yung ating kamatayan. And that's all. Okay? Pero kung man, later on, kung kalulobin na ng Panginoon yun, ang gusto ko nakalagay sa God is good. Pero meron siya sinabi doon. Sabi niya yung 2 petsa na yon ay baliwala kung hindi mo papansinin yung dash. Hindi masyadong mahalaga yung simula at yung ending unless na maunawaan mo yung pagitan ng simula at ng ending. Di ba? Hindi niya sinabi ito, pero ito ang aking tanong doon. Doon sa dash na yon, yung pagitan ng 1975, for example, ay 2075, naranasan ko ba, na-acknowledge ko ba, naunawaan ko ba na ang Diyos ay mabuti? Sa tuwing gising ko sa umaga sa loob ng 100 taon, kung yun man ang years ko dito sa mundo, nasasabi ko ba lagi na ang Diyos ay mabuti? Kapag may nangyayaring hindi maganda, ang Diyos ay mabuti pa rin ba ang sinasabi ko? Pag may nangyaring maganda, of course, ang daling sabihin nun. Yung dash na yon, yung pagitan ng 2 petsa na yon, yung dash ang importante. Kaya nga, I'm against in a way doon nagsasabi na, tanggapin mo si Jesus para pag namatay ka, patay agad. Pwede bang pag tinanggap ko ang Panginoon, may gagawin siyang mabuti sa buhay ko bago ako mamatay? Diba? And that's one thing na dapat nating maunawaan. Yung gustong gawin ng Diyos, Joanne, sa iyo, yung pagitan na yun. Gusto ng Diyos na iparanas sa atin na siya ay mabuti. Gusto niya na malaman mo na siya ay mabuti. At kailangan mong maunawaan yung galawan ng Diyos para iparating sa atin na siya ay mabuti. Ang topic natin this morning, ang title is, The Lord is Good to All. Taken from Psalm 145 verses 8 to 9. Basahin ko lang po yung 2 verses po na yon. Sabi dito, the Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love
The Lord is good to all. Sabihin nyo nga po, the Lord is good to all. And His mercy is over all that He has made. Brethren, anuman ang sitwasyon natin, kinikilala mo ang Diyos o hindi, ang Diyos ay mabuti. Pero there's another level of the goodness of God na pwede nating maranasan kung kikilalanin mo siya sa iyong buhay. Main idea. English muna. People need awareness of how the goodness of God is understood and manifested in all areas of our lives. In Tagalog, mga kapatid, okay, ang sabi po dito, ang mga tao ay nangangailangan ng kamalayan, awareness, kung paano ang kabutihan ng Diyos ay nauunawaan at nahahayag, manifested sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kung may stock knowledge ka, yes, God is good, Maynard. Pero this whole month at hanggang February, titingnan natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng God is good at ano ba ang pwede kong maranasan dahil sa kabutihan ng Diyos. Now, punta tayo sa ating pag-uusapan. Understanding and manifesting the goodness of God. Ito yung kailangan natin mangyari. Dalawang bagay. Maunawaan mo at mahayag sa buhay mo. Alam mo yun, kasi pwedeng mangyari mga kapatid na mabuti ang Diyos sa atin. And by the way, kahit doon sa mga pinaka-kriminal na tao, okay, ang Diyos ay mabuti sa kanya. Buhay pa siya hanggang ngayon, then mabuti ang Diyos sa kanya, even sa atin. Now, kailangan nating maunawaan iyon at kailangang mahayag sa buhay ko. Amen? And I tell you mga kapatid, you ain't seen nothing yet. Sabi ko madalas sa atin but wait, there's more. Naniniwala ka ba mabuti ang Diyos, Daddy? Ang masabi ko lang dati, wait. Bakit? There's more. Amen? Pwede kang mabuhay na impyernong tao na nanampalataya sa Diyos. Pwede kang aburidong lalaki dahil sa dami ng problema. Pero you can be a Christian. You can be a believer of Jesus Christ na alam mo na mabuti ang Diyos and you become a better version of yourself. Understanding and manifesting the goodness of God. Number 1. Goodness is the perfect attribute of a perfect God. Okay? Ang goodness o kabutihan, yan ay ganap, perpekto, na katangian ng Diyos. Okay? Ang sabi doon sa verse 8, the Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. By the way, yung psalm na yan ay quotation sa Deuteronomy. No, Exodus pala. Kinote ni King David, which is 500 years before ni Moses. Check niyo ako. Many hundreds of years before Moses, or before David, nagsalita si Lord kay Moses. Tandaan niyo sa Mount Sinai, nung sinabi ni Moses na, Lord, magpakita ka sa akin. Sabi ni Lord kay Moses, Moses, hindi mo ako pwedeng makita at mabuhay. Matay ka, Moses. Pero ganito gawin natin. Itatago kita sa pagitan ng parang cleft of the rock. And then, pagdaan ko, tatakpan ko ang mga mata mo. And then, paglampas ko, makikita mo ang likod ko. Okay? Likod pa lang ni Lord nakita ni Moses, nagningning si Moses yung pagbaba. Pero habang dumadaan si Lord doon, ang sinasabi niya, the Lord, the good and gracious God, slow to anger and abounding in love. That's goodness, mga kapatid. Kabutihan yan. At binabasag dito yung sinasabi ng marami na, ang higpit ng Diyos sa Old Testament.
Hindi siya din mismo nagsabi na, ako ay mahabagin, ako ay mabagal, magalit. Pero nagagalit ang Diyos, lalo kung di mo sinusunod ang kalooban niya. At dahil dyan, siya ay mabuti. Ang sabi ng verse doon, mga kapatid, binasa natin kanina, the Lord is gracious and merciful. God's morals are perfect because He is good. Perfect ang kanyang morality. Wala siyang pro ganito o anti ganon. Sa kanya, ito ang sinasabi ko. Pag sinabi ko na meron Adam and Eve, walang Adam and Steve. Pag sinabi ko na ganito, ito ang tama. Pag sinabi ko mali yan, kahit na ipilit mong pagandahin. Ang mali ay mali. At yun ang expression ng kanyang goodness. He is holy because He is good. Hindi siya pwedeng magkasala kasi mabuti siya. At hindi niya pwedeng gawin yung hindi siya. Tayo, pag nagkakasala tayo, in a way, natural sa atin yun kasi tayo ay may sinful nature. Ang Diyos hindi pwede magkasala at imposible magkasala kasi siya ay banal, siya ay mabuti. He created human beings and nature because He is good. Kahit alam niya na magkakasala ang mga tao na to at ipapahamak ang kanyang Garden of Eden at papalayasin niya because He is good still, gagawa ako ng tao. God gives grace and mercy. Siya nagbibigay ng biyaya at awa, kanino? Sa mga taong makasalanan. Hindi ka karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat, but because God is good, minarapat ng Panginoon. Amen po ba, Kuya Ronnie? Na kung hindi pa enough yan para ma-convince ka na God is good, then what else? Kung madali ka makumbinsi ng problema at mag-give up si Mariel, halimbawa lang, naku, ang dami kong problema at yung katabi ko, problema ko. Ay, hindi naman. Okay? Naku, you need to remind yourself na ang Diyos ay mabuti. Pastor, kahit may problema ako, mamaya natin sabihin yan, ha? Pero sagot din yan ay, yes, goodness is the perfect attribute of God. Number 2, mga kapatid, tingnan nyo. God cannot be bad because He cannot deny His attribute as good. Now, merong mga tanong. Ang tanong ng iba ay, kung mabuti ang Diyos, bakit may masamang nangyayari sa mundo? Ay, oo nga. Kung makapangyarihan ng Diyos, sabi ng maraming atheists, dapat wala ng problema sa mundo. Itigil niya ang lahat ng mga cancer, itigil niya lahat ng mga lahat. Oo nga naman. Parang totoo yun, Brother Mon. Kung talagang makapangyarihan ang Diyos, itigil niya na lahat ng mga corruption. Here's a quick answer, mamaya yung mahaba. Kung gagawin ng Diyos yun, walang matitira sa atin. Tingnan mo ang katabi mo. Maski yan, hindi papasayan. At kung meron kong cellphone, ilagay mo sa app ng camera, tapos i-reverse mo, yung nakaharap sa'yo yung camera, tingnan mo, yun, lalo yung nakikita mo na yon, hindi papasa yun. Walang papasa maski isa sa atin. Kung gagawin ng Diyos, papairalin niya yung sinasabi ng mga tao na yun. Walang matitira. At yung tao na yun na nagsasabi na kung mabuti ang Diyos, pawiin niya lahat ng tao, lahat ng masasama. Kasama siya sa sinasabi niya. Because God is good, hindi niya gagawin yun. Pero ang tanong pa rin, Pastor, bakit nakapasok ang masama sa mundo? Ba't nakakapasok ang problema sa pamilya ko? Na kay Lord na kami. Bakit nagkukulang ang church? Mabuti naman. Mabuti ka. Bakit nagkakaproblema? Marami namang Christian na nagpe-pray. Here's the longer version ng sagot doon, mga kapatid. The bad things that are happening in the world is because people are rejecting God. Aray. Kaya may nangyayaring problema kasi merong mga tao na nire-reject
ang kabutihan ng Diyos. May sarili-sarili tayong agenda minsan. Kaya yung supposed to be na mangyayari sa buhay mo ay hindi nangyayari. Kasi bakit? Hindi magawa ng Diyos na magbigay ng kanyang kabutihan dahil merong harang. Maraming stories sa Bible, mga kapatid, na hindi magawa-gawa ng Diyos ang kanyang kabutihan dahil sa kasalanan, pag-reject ng mga tao sa Diyos at sa kalooban ng Diyos. Okay? Somewhere sa Psalms, nakalimutan ko, sabi doon, if Israel would but obey me, how quickly could I subdue their enemy? Kung susundin lamang ako ng Israel, mas mabilis kong mapupuksa ang kanilang kalaban. Ang story ng Israel, nung sila napunta sa Promised Land, ang sabi doon, puksain ninyo ang lahat ng mga tao nandyan. Pag hindi nyo nagawa yun, sila mismo ang magiging pain sa inyo. Ano nangyari? Nung hindi na napuksa ang mga mamayan na kung saan sinakop nila, yung mga tao na yun ang nagdala sa kanila na sumamba sa Diyos-Diyosan. Kapag ipinilit natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, Lord, siya na talaga. Lord, ito talaga ang gusto ko. Lord, ito ang gusto ko. Ngayon ang Diyos sa kabutihan niya. Permissive will, kumbaga, that's not my will. Pero sige, papayagan kita. Okay, take the consequences. And then nangyari, Lord, ba't mo hinayaan nang mangyari itong problema ko? In the first place, ipinilit mo ang gusto mo. So bakit mo sisisihin ang Diyos? Ibig ba sabihin nun, hindi na mabuti ang Diyos? How about this? Karamdaman. Pag tayo ba ay nagkakasakit, ibig ba sabihin hindi mabuti ang Diyos sa'yo? Hindi rin. Sabi nga ni Don Moe sa kanyang lumang kanta, God wants to heal you. Pero paano kung hindi ako pinagaling ng Diyos? Hindi ibig sabihin nun na hindi na mabuti ang Diyos sa iyo. Mabuti pa rin siya, Ate Janet. Amen ba? People need to accept responsibilities and not to blame God for the consequences of the wrongs they did. Christian man tayo o hindi, pag may nangyaring problema sa atin, tingnan nyo ang dalawang aspeto. Ito ba ay consequences ng pagsunod ko sa Diyos? Ng pagsuway ko sa Diyos? Ulitin ko. May nangyari maganda sa buhay ko. Ito ba ay consequence ng pagsuway ko sa Diyos? Ay kasi, kinapos ako ngayon kasi hindi pa rin ako faithful sa pagbibigay sa Panginoon. 2,000 years na akong Christian, pero unfaithful pa rin ako sa pagbibigay sa Panginoon. Alam mo na. Now, paano naman pag may nangyaring problema, Kathy? Pero, ang tanong ay, itong next na pwede tanongan na. Ito ba ay suffering dahil sa pagsunod ko sa Diyos? Brethren, listen here. Merong suffering dahil sa pagsunod sa Diyos. May suffering dahil sa pagsuway sa Diyos. Ang suffering dahil sa pagsuway sa Diyos, ang tawag ay consequences. Okay? Ang suffering dahil sa pagsunod sa Diyos, ang tawag ay trials. Testings. Now, yung nangyayari bang problema sa'yo, is that a consequence or a testing? Now, kung ito ay consequence, mabuti pa rin ba ang Diyos? Yes. Kasi supposed to be, ito ang full force ng consequence na nararapat sa iyo o sa akin. But God is good. Sinala niya na until na dumaan sa kanyang kabutihan, yung supposed to be na suffering mo, sinala niya, may dumating pa rin na suffering, pero sinala na ng Diyos yun. Na kung di mabuti ang Diyos, hindi niya nasasalain yun, tanggapin mo ang full force ng consequence ng pagsuway mo. Nung si
si Christ ay malapit ng mamatay, nagsabi nagsabi siya kay Peter. Sabi niya, Peter, ni-request ni Shopee. Okay, saan ba yun? Narinig ako. Peter, nag-request si Satan at ang sabi niya, susubukin ka niya. Ano sabi ni Lord? Hindi niya sinabi na, wag mo susubukin yung lingkod ko ha. Hindi, ang sabi ni Lord, I have prayed for you. Na kapag dumating yung suffering, yung testing na yan, hindi ka mag-give up. At pag nanumbalik ka na, palakasin mo ang iyong mga kapatiran. Ano ibig sabihin nun? May hinahayaan ang Diyos minsan ng mga suffering para ikaw ay mas maging matibay. Pag hindi mo kinilala yon at sasabihin mo, di mabuti ang Diyos sa akin lately. Bakit? Ang dami ko kasing problema. Ang dami ko kasing problema. Kaya hindi mabait ang Diyos sa akin lately. Hindi. Kung hindi mabait ang Diyos sa'yo, baka ngayon sinasabunutan mo na ang sarili mo dahil hindi sinala ng Diyos ang problemang dumating sa'yo. Brethren, sabi ng verse 9, the Lord is good to all. And because of His goodness, ang sabi, His mercy is over all that He had made. Kung mercy, hindi niya ibibigay sa iyo yung karapat-dapat sa iyo. Yung consequences supposed to be darating sa iyo, Jen, sinala ng Lord yung para pagdating sa atin, hindi na ganun ka full force. At dahil good siya, minamatsagang kanya every now and then. Now, i-picture nyo to. Imagine niyo to, mga kapatid. Okay. All is well. Okay ang buhay. Biglang may dumating na problema. Ano kaya ang itsura ng Diyos habang tinitingnan kanya? Amen ba? Nakikinig po ba kayo? Ano kaya ang itsura ng Diyos? Ano kaya ang iniisip ng Diyos? Since ang Diyos ay Diyos, alam niya ang mga choices mo. Alam niya rin ang pipiliin mo. Pero ang Diyos ay hindi parang malaking tao at may laruan daan na parang, uy, wag ka dyan, uy, wag ka dyan. Tinitingnan ka niya. At nagpipray siya. Sana piliin niya yung mabuti. Alam niyo yung pag dumating ka sa crunch time ng buhay mo, yung inuudyukan ka ng sitwasyon na magalit, pero alam mo, sarili mo, pag magagalit ka, talagang magkakasala ka. Pag kilala mo na sarili mo. Pagka dumating ka sa punto ng pagsubok sa buhay mo na parang alam ng Diyos na madidepress ka na. Pero pinayagan pa rin ng Diyos, what do you do? What should you do? Anong dapat mong gawin? Well, ang number one, isipin mo na God is good. Nung si Job na naman ang example natin, nung si Job ay nandun sa suffering na yon at sinabihan siya ng asawa niya, ganito na lang, sumpain mo ang Diyos mo para mamatay ka na. Ang sabi ni Job, mabuti lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Hubad akong dumating, hubad akong aalis, ano yung dulo na sinabi niya? Purihin ang pangalan ni Yahweh. You see, kasi alam ni Job, mabuti ang Diyos. Alam niya, hindi galing kay Lord yung suffering niya. Alam niya na hindi gagawin ng Diyos yun. Kaya magtatanong kayo, so ang suffering saan galing? Unang-una, ang suffering, Ate Alma, hindi galing yan sa Diyos. Pero pinapayagan ng Diyos. Yung bagyo, saan galing yan? Yung laws of nature na, o yung, tawag doon na, yung acts of nature. Diba? Baha, ulan, bagyo. Saan galing yan? Supposed to be walang bagyo eh. Supposed to be maganda ang weather all throughout eh. Parang tropical lagi ang dating, hindi malamig, hindi mainit, kundi saktong-sakto lang. Saan nanggaling ang lahat ng mga kaguluhan sa kalikasan? Dahil nagkasala ang tao na disrupt ang nature. Basahin niyo yung Acts chapter 8, sabi doon, Romans chapter 8, ang buong kalikasan ay nag-aantay ng panunumbalik ng mga anak ng Diyos para sila din ay manumbalik sa maayos na takbo. Pag nanonood ka ng weather forecast, di ba?
Napapansin ba yung weather forecast na para may sinasabi, ang mata ng bagyo ay nasa sa parte ganito at dadaan sa Pilipinas sa area of responsibility, pero ang mata ng bagyo ay dadaan mismo sa taas ng somewhere na gano'n. Hindi ako pwede maging newscaster, no? Mapapansin mo, pag overview, nga no, yung bagyo na ganito. Bakit yung bagyo meron normal na pattern sila usually na dadaan? At ang daan lagi ng bagyo ay hindi galing sa China Sea o Philippine Sea, kundi laging galing sa Pacific Ocean papunta sa Pilipinas. Ba't ganun lagi ang direksyon? Kasi meron ng rule of nature kung paano umiikot ang hangin sa buong mundo. Okay? Bakit ang Atlantic Ocean at ang Pacific Ocean, pag gumitna ka doon, makikita mo talaga ang hiwalay ng dalawa. Ba't hindi sila nagme-mix? Lahat ng yumapatid ay itinalaga na ng Panginoon. Nung nagkasala ang tao, doon na-disrupt ang laws of nature. Sino may kasalanan? Tayo din. Sasabihin si Eva, si Adan, pero dumagdag tayo doon, mga kapatid. So, God cannot be bad because He cannot deny His goodness. Number 3, mga kapatid. The goodness of God and the need for repentance. Okay, thank you. Mabuti ang Diyos. Anong tamang tugon? Repent. Halimbawa, hindi mo maranasan ang kabutihan ng Diyos. Doon sa area ng buhay mo na yun. Halimbawa lang, okay, wala ka pa sa Panginoon. Well, buong buhay mo kailangan i-repent mo sa Panginoon. Halimbawa, Christian ka na. Nandun ka na. Pero gusto mo bang maranasan ang kabutihan ng Diyos sa area ng buhay mo na to? Finances, family, or somewhere. Ito ang next step, mga kapatid. Tayo ay mag-repent. Kailangan mong magsisi. Kasi bakit? Katulad sinabi ko sa inyo kanina, may mga times na sa area, ang buhay natin, kung Christian ka na kay Lord ka na, of course, saved ka na. Binigay mo ng buhay mo sa Panginoon. Pero may mga certain areas na hindi pa rin si Lord ang nangunguna. Example, yung finances natin. Are you faithful ba talaga? Yung minimum na talagang ini-require ng Panginoon sa atin, faithful ka? Kung hindi, in that area, repent. Kasi kung faithful ka dyan, may kaya pang gawin ang Diyos na ibiyan sa naranasan mo. Pastor, blessed na ako. Well, I tell you, wait, there's more. Kung ikaw ay mag-repent sa area na yun. Temper, yung ating pag-uugali, yung ating pananaw sa buhay. Di ba? Yung the way we treat other people, the way we treat ourselves. Masyado ka bang mahigpit sa sarili mo, sa sobrang higpit mo sa sarili mo, hindi mo na masunod ang Diyos? Itrato mo ng tama ang sarili mo. Don't be too harsh sa sarili mo na parang mas mahigpit ka pa kay Lord. Or sa ibang tao. Doon sa area na yon, mag-repent ka. Kaya nga sinabi, tingnan nyo kung i-check nyo ang context ng Psalm 145, mga kapatid, sinabi doon ni David, ang una pa lang, I will extol you, my God and King. I will bless your name forever. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. One generation shall commend your works to another, and shall declare your acts, your mighty acts, on the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works, I will meditate. Doon sa portion na yon, nag-stop si David, sabi niya, pagninilayan ko ang lahat ng kabutihan mo at ng papuri mo. But, kung sa araw-araw ang pagninilayan mo ay ang problema mo, can you say, at the end of the day, na mabuti ang Diyos? Halimbawa, may narinig kayo ng ganito? Sinabi ko to noon. Noon pa, nung bagong Christian ako. Okay, pag a-attend tayo ng church, iwan nyo ang problema nyo sa bahay at dumalo kayo ng gawain. For the longest time, sinabi ko yun. Pero in the middle of my Christian life, when I was younger, binata pa ako ng time niya, may tinanong ako sa may parting Lucena, tama ba na sabihin ng isang Christian na iwan ang kanyang problema sa bahay para pag-attend ng church, okay siya?
kadiscuss ko yung mga few members at ilang mga pastor na kaibigan ko ron. At maraming sumagot na yes. So natapos ang usapan. Umuwi ako sa aking boarding house. At sa boarding house ko, mabait ang aking landlady doon. Nung umalis yung aking kapartner na pastor, okay, hindi niya pinarentahan yung bed. Kasi double deck yun. Sabi sa akin, sabi niya, brother, ganito, pag alis ng kaibigan mo na pastor, hindi ko napaparentahan yan. Ganun po ba? Okay. So, in a way, ang ibig sabihin doon, I have all the time para mag-meditate na wala akong kasama sa kwarto. Okay, na iba. Solo ko yun. That day, or that week na umalis yung pastor, at sabi ko, ako lang mag-isa dito. Sabi ko, sanay ako mag-assist, tapos ngayon ako ang mag-lead. Ako, paano to? So, tinanong ko iba, at isa sa mga tanong ko ngayon nga, pwede ba sabihin ng Christian na mabuti ang Diyos? At sabihin niya sa sarili niya pag-attend ng church, iwan niya ang problema sa bahay? Well, dun sa time na yun nagme-meditate ako mga kapatid. Okay, listen here. Amen. Ang sagot ko, parang hindi dapat. Kasi, halimbawa, attend ako ng church, iwan kong problema sa bahay. So pagkatapos ng church, pagbalik ko sa bahay, ang rason ng iba, hindi mas malakas ka nang harapin yun. Ang sagot ko pa rin, parang hindi matahimik ang dibdib ko. Mas malakas na akong harapin ang problema ko na iniwan ko sa bahay after ko sa church, hindi pa rin ako agree. Bandang huli, I've come to a point na sabihin na hindi. Pag-attend mo ng church, lahat ng mabuti na nangyayari sa'yo for that week, lahat ng hindi maganda nangyayari sa'yo for that week, dalihin mo sa presensya ng Diyos at ang Diyos ang paharapin mo sa problema mo. Amen? Kasi kahit malakas ka na, sabi mo, harapin mo ang problema mo, then sasabihin ng Diyos, magsusulo ka na naman. Hindi. When you come to church, dalin mo ang lahat ng problema mo. At habang nag-worship ka, hayaan mo maglaglagan ang lahat ng kumakapit sa iyo dyan at talagang i-unload ka ng Panginoon. Yung dibdib mo nasasabog na dahil sa nandyan na si Judith, nandyan pa si Juna, at talagang lahat ng mga problema, i-squeeze ka, pinipressure ka, at hindi sila nawawala. Nagtatawag pa sila ng kaibigan. At pag uwi mo sa bahay, supposed to be, mas malakas ka dahil galing ka ng church. Pagbalik mo, mas malakas na sila. Is God good kapag gano'n na sitwasyon? The answer is, yes. But you must repent. Baguhin mo ang pananaw mo. Kahit ikaw ay 10,000 years ng Christian, I think bawat isa sa atin ay may kailangan pang i-repent sa pamumuhay natin, sa pananaw natin, sa pag-uugali natin. If we will be honest enough at humarap sa Diyos, Lord, i-check mo nga ako. Saan ako may kulang? Am I the best version of myself now? Mas improve na ba ako as a Christian, as a father, as a mother, as a member of the church? Kung ako as a pastor, nandun ba tayo mga kapatid? O ang iba ang dapat magbago dahil ikaw okay ka na? Alam mo, okay sana itong gobyerno kung hindi yung presidente natin. So, sinong presidente bang gusto mo? Okay? Hindi ko sinabing maging pro o anti tayo. Ang tanong lagi ay, are you a better version of yourself dahil nararanasan mo ang Diyos? Kung i-check mo yung timeline mo, alam mo ang birth date mo. Tama? Question, sino nakakalam dito ng date of death mo? Gusto mo malaman? Ayoko pa. Diba? And then, anong importante ngayon? Yung dash. Anong ginagawa mo in between? Kung nag-aantay ka lang ng pagbabalik ng Panginoon and that's it, then you are the saddest and pitiful Christian. Ay, ayoko ng Tagalogin yun. Bahala na kayo Amen? Kung nag-aantay ka lang ng panunumbalik ng Panginoon and then you're doing nothing,
Nako. Isip-isip din pag may time. Kailangan mong tingnan ang buhay mo. Alam niyo si Michael Jackson, na-discover yan eh. Of course, alam natin, hindi siya nagsabi sa live television or any video na ako ay believer na ni Jesus Christ. Pero there's one song na sinabi niya na I'm praying na sana mineditate niya ng gusto. Ano sinabi niya? Yung kanta niyang Man in the Mirror. Ano sabi doon? Hindi ka bisado? Nakalimutan ko rin. Kasi sabi doon patungkol yung kanta niya, check niyo pag-uwi niyo. Ang patungkol sa kanta, sabi niya, dapat ang magbago muna yung man in the mirror. Of course, tinutukoy yung sarili niya. At may sabi doon, I'm asking that you change his ways. May line na gano'n, I'm asking. Ang tanong ko, sino ina-ask niya? Kanino siya nag-a-ask? Sa mga tao? O gawing prayer kaya, Lord, I'm asking you to change my ways. Because my ways, your ways are not my ways, and your thoughts are not my thoughts. Repent, mga kapatid. Repentance means changing your mindset. Stop saying, ganito na talaga ako. Stop saying that. Kasinungalingan ng dyablo yan sa atin. Naputol na ng Panginoon yan, huwag mo nang patulan pa. Your mindset needs a proper. Okay, sabay niyo sa pagbasa. Your mindset needs a proper perspective about the goodness of God. Pag may dumating na problema, check. Ito ba'y consequence or testing? Okay? Check niyo agad. Anong tamang pananaw? Okay? Ang pananaw ni Peter kay Jesus Christ, Lord, over my dead body, hindi kanila pwedeng patayin. Ang pananaw ng Diyos, get behind me, Satan. Hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, kundi ang kaisipan lamang ng tao. You see, iba ang pananaw ni Jesus Christ, kailangan siya mamatay unless mamatay si Christ, hindi masasave ang tao. Ang pananaw ni Peter, kabutihan ni Christ, pero hindi yun ang will ni Lord. Kaya wag mong isipin na may naisip kang mabuti, yun na agad ang will ni Lord. Amen? Think about the goodness of God. Hinayaan ng Diyos na dumating ang problema na yan because God wants you to be stronger. Amen? At yung titingnan mo agad, yung nasa salamin naman. In conclusion, mga kapatid, repent. The goodness of God can be better known, better experienced, and better manifested when growing Jesus believers, yung mga mananampalataya, understand the goodness of God by knowledge and faith. Tingnan nyo doon yung word na repent. Alam nyo, mas kaya pang gawin ang Diyos na mabuti sa iyo, sa family mo, sa personal natin, sa church, kung papabago natin sa Panginoon yung mga bagay na gusto ng Lord na baguhin. You will better know God, you will better experience God, and you will better magmamanifest ng better ang kabutihan ng Diyos. Question, sino dito gusto maranasan ang kabutihan ng Diyos this 2024? Sino dito, again, the question is, sino dito ang gustong mas maranasan ang kabutihan ng Diyos? Wow, nandun agad oh. Ngayon 2024. Well, brethren, repent. Doon sa mga area na kailangan nating mag-repent. Tinatamad ka ba magbasa ng Bible every time? Repent. Tinatabad ka ba misang mag-worship? Repent. Nanghihinayang ka ba pag magbibigay sa Panginoon? Repent. Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo, repent. If you will repent, you will experience the goodness of God sa buhay mo. And believe me, mga kapatid, wala pa tayo sa kalingkingan ng kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen ba?
Wow, kalapakan natin ang Panginoon.